Isang sundalo na may buntis na asawa ay isinama sa isang special task operation. Si Angelo ay kasama sa mga special task force na ipinapadala sa isang special operation. Sa panahon ng bakbakan, maraming nang sugatan pati ang kanilang mga kaaway. Kasama na nito si Angelo, natamaan ito sa kanang braso at kaliwang hita nito. Nakita siya ni Melvin na kanyang kasama at kaibigan at dali itong dinala sa isang ligtas na lugar at ina-applyan ng first aid. Patuloy ang bakbakan, samantalang ang dalawa ay nasa ilalim ng kuweba. Inasikaso ni Melvin ang sugat ni Angelo. Ilang oras wala na silang narinig ng putok ng baril. Pagkaumaga nakalayo na pala ang kanilang mga kasamahan. Lumabas si Melvin sa kuweba upang humingi ng tulong. Akala ng mga kasama ay patay na si Melvin at Angelo. Hinahanap nila ito, ngunit hindi nila ito nakikita. Dumating ang isang helicopter at na-rescue ang kanilang kasamahan. Walang signal sa kanilang kinalagyan. At hirap sa paglakad si Angelo dahil sa sugat nito. At malayo ang kanilang naabutan. Nagugutom na ang dalawa, kumakain sila sa kanilang natitirang rasyon na pagkain. Hanggang umabot na mag-iisang araw na silang dalawa ni Angelo at Melvin, kaya naisipan ni Melvin habang maghihintay sila ng rescue sa kanila maghahanap siya ng makakain. Iniwan niya muna si Angelo. Malapit lang doon ang isang ilog, kaya nanghuhuli siya ng mga isda. Marami siyang nakukuha na isda. Ang ginawa nilang pagkain ito. Mahirap at delikado ang daanan doon, nakakita siya ng mga ahas. At iba pang mapanganib na hayop, kaya doble ang pag-ingat ni Melvin. Samantalang si Angelo naman ay sinubukan nito na makalakad. Iniikot niya ang buong kuweba hanggang makarating sa pinakasulok nito. Muntik na siya matuklaw ng isang ahas, ngunit nakaiwas siya nito. Hanggang sa makikita ni Angelo ang isang malapad na bato na parang pintuan. Sa gilid nito may nakaharang na ibang bato na parang gawa ito ng tao, kaya lalo na excite si Angelo kung anong mayroon sa loob. Gumamit siya ng paraan na makikita niya kung ano ang nasa loob ng nakaharang na bato. Samantalang si Melvin ay naghahanap kay Angelo. Patuloy niya itong kinuha ang mga bato na katumpi parang paril na nakaharang hanggang mauubos ito. Laking gulat niya na nakikita niya ang isang golden swan, at laking saya niya na ito ang paraan na makatulong siya kanilang pamilya na sobra na naghihirap, lalo na ang kanyang ama na may sakit na cancer. Hanggang makita siya ni Melvin, laking gulat nito sa nakikita. Kaya tinulungan siya ni Melvin na mailabas ito. Saya sila nang matagpuan nila ang golden swan, ngunit nahihirapan naman sila na makauwi, baka makita pa sila sa mga kaaway. Pero sabi ni Angelo, hahanap sila ng paraan na makarating doon sa bayan. Kaya nagdesisyon silang dalawa na lumabas na sa kuweba at hahanap ng paraan na makarating sa bayan. Samantalang hinahanap na sila sa mga kasamahang sundalo, sila naman si Angelo ay nakalabas na sa kuweba na kanilang tinataguan. Masaya ang dalawa sa kanilang dala na mamahaling bagay, at binalot ito nila ng maiitim na tela upang hindi makita at nilagay ito sa bag ni Angelo. Hindi nagtagal nakarating na sila sa isang lumang kalsada patungo sa isang bayan at nag-ingat sila. Ngunit bigla na lang mayroon silang naririnig na mga sasakyan at armadong mga tao. Kaya mabilis silang nagtatago sa gilid ng malaking bato sa isang pangpang, at nagulat silang dalawa sa kanilang nakikita. Please abangan ang susunod na mangyayari. And please don't forget to like and subscribe to our channel para lagi kayong updated sa lahat nating mga videos. Thank you so much for watching this video.